Commissioner Ruena Guanzon, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Ruena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Makalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Oo, pero grabe. Grabe ang ko. Ang taas na blood pressure ko nung isang gabi, ha. Bakang gabi ba yun? 180, no? Wow. 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na, na natawag ko yung chief security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko, eh. Talaga. Hindi niya ako tinatantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, nakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inahanap ako ng soup water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, kumati ang lalamunan ko, inubo ko. Pero hindi ko inubo sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, you are coughing, you should not be in the mall. Wow. Leave. You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Sabi ko sa kanya, well, you have no right to tell me to get out of the mall. If you are sick, you should not be in the mall. Diba? Kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang miserable? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell, eh. Sabi ba naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang ubo lang, TB na agad. Sabi ko, putang ito, hindi ko na panambasin ito. May national pride was hurt, you know? So sabi ko sa kanya, how dare you, ganun. Alam yung exchange namin, parang umabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya, sabi ko, hindi aalis ito. Hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin yung chief security. Tinanong ko pa nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right? Sumagot nga mga taga-Rockwell ng no. Ibig na sabihin lahat kami doon ng mga matatanda na inuubo naman talaga kami kung minsan ay paalisin niya kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga-Rockwell Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall dun sa Rockwell? Sus mio. Mama, saan pa doon ng mga matatanda? Yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga, Dio, yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should wear a mask? Doon talaga ako, visit ka, mata pobre ka. Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station, kahit wala naman talagang ubo, ay mas mati. I never go out when I have a cough because, it's dangerous. I'm already 68. So, sabi ko yung 2 feet away ako sa kanila, tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila. Ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagkontestahan ako ng mga akbayan. Yung mga akbayan, tumigil nga kayo dyan, ha. Ito naman si Llamas, post pa siya na, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Llamas, marami ka namang baril. Bakit mababa ang self-esteem mo? Di ba tanghuli ka ng illegal possession ng firearms?
Oo, di ba, Liamas? Nahuli ka pa nga bumibili ng mga fake na DVD. Oo, ano bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, bababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Liamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko, ha? Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina talaga kami. Ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang nung presidential assistant ka, may Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Di ba? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni Winnie kung kabit mo siya. O ano, Liamas? Right? Alam mo, Dio, ako. Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagtingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Leo? Yes, kaya ako, I have manners, diba? Kaya, hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibwisit. Ito si Liamas, wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay puta, wala ka ng PhD. Mabuti pa yung si Tiangki, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho eh. Alam mo, kinakante ako nitong Liamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla, no? You know, Dio, ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalata nila kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko, Liamas, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Diyos ko. Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Risa Ontiveros, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Liamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko lang ngayon ng Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko, wala ko Rolex at Gucci. Talaga wala na, hindi mo kaya, gago ka. Bakla? Biro lang Liamas, ha. Huwag mo ko iso ng libel kasi ano lang yan. It's lang yan. Hero speech lang yan. It's lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it, diba? Kung sa English lang ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inunahan mo ako kung mag-Rolex ka Liamas, talaga maghihina na ninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw? Kayo lahat, magnanakaw ang mga magnanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon na mga watch nang dapat mahiya, Dio, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Anyway, Commissioner, ma'am, balikan natin yung kinasuhan nyo nga daw ba yung Chinese national na sumita sa inyo dyan sa Rockwell? Ano po? Ano yun? Kinasuhan nyo po ba? Nag-file po ba kayo ng complaint? Kinasuhan. Akala ko kinasahan. Hindi po ako nagdadala ng baril mula nag-retire ako. Kayo naman. Kinasuhan ko po. Pinadala ko po sa police station in warrantless arrest. Abay, sir, nung nagbibigay ako ng statement ko doon, lumabas na yung chief of police, kinausap sila. Gusto nila sabi nila sa lawyer ko, na classmate ko, hingi daw sila ng areglo. Kasi may lawyer din sila, kasi maghingi ng story. Sabi ko, pwede naman yan, pero i-video niya, kasi nagkakalat na ngayon yung video na parang ako yung masama. May video ba? May nakakuha pala ng video, di ka napanood yung video anyway. Ngayon, sabi nila, balik na naman yung abogado, kaya, gusto daw sulat lang. Sulat, ikaw i-deny niya yan, na forgery yan. Hindi naman pwede yun, sabi ko. Kasi so far, asawa lang naman yung nag-apologize na gano'n lang daw talaga asawa niya, matigas ang ulo. Ay, ma'am, kung matagas ang ulo, ipupukin niyo araw-araw para lumambot. Sinabihan ko pa nga sa your husband is a liability. You will not succeed in your career if your husband is like that.
Filipina po yung Mrs. Commissioner Guanzon, Doon ko ma'am. lang nakilala sa police station na Pilipina pala siya at lawyer siya ng isang bangko. Ah, lawyer. Sabi ko sa kanya, well, you're a lawyer. You got a lawyer for your husband? Mm-mm. Sabi niya, no, not at the moment. Well, you better find a lawyer. Ako pa nga nagsabi, you better get a lawyer because we're going to the Central Police Station. Mm-mm. Ayoko naman yung wala siyang lawyer doon. At saka ayoko kitang kausapin na hindi naman pala ikaw ang lawyer. Mm-mm. So, ako naman, sorry yung asawa. Sabi ko, hindi naman ikaw ang nag-ano sa akin, nag-harm. Dapat siya. Tama. Doon siya, nasa isang kwarto siya doon, kinulong siya doon ng asawa niya dahil hindi siya palalabasin. Sabi niya, matigas ko talaga ang ulo. Ay, pambira, sabi ko naman, attorney, kung ganyan po, pakukulong ko talaga siya. Sabi niya sa kanya, pag hindi siya nag-apologize, pakukulong ko siya. Ay, alam niyo ba, nung sinabihan na ng chief of police na basahan niyo na yan, meaning Miranda rights, di ba? Narinig ng lawyer nila, abay tinakas. Ay, tinakas yung Chinese national na yung dalawa. Ay, yung mag-asawa. Malalaki. Tinakas ng lawyer. Abay, may liability siya doon. Galit na galit yung chief of police at investigator. Ilalagay nila sa investigation report na hindi nila na-read ang Miranda rights kasi tinakas. Daga, The no? reason lang naman hindi naman ako nag-insist na i-read agad pagdating nila kasi nag-aareglo pa sila. Nag-aareglo sila na mag-apologize sila eh. Ano po ang pangalan, Commissioner, nung mag-asawa na... Chong. Ano pong full name? Chong. Ano pong full name? Di yun ako yung full name. Manix Chong. M-A-N-I-X Chong. Manix. Yun lang sa ID. Yun lang sa ID niya. Manix Chong. Taga saan po siya? Sila? Ay, hindi po sila taga Rockwell, pero hindi ko na nakita kung taga saan sila. Hindi po sila taga Makati. Pero pambira naman, kami pa nakatira doon, ako pa palayasin niya. Grabe naman, ang lakas naman ng loob niya. Sabi ko nga, ang Pilipino, hindi ganun eh. Diba? Pag may ubububo na matanda. Opo. Iniintindi. Diba? Pag may ububo na matanda, sasabihin mo pa, hi ma'am, do you need water? Diba ganun? Ayan. Ganun naman eh. Diyan sa Rockwell, ganyan naman daw mga tao dyan, mga coaches o babait. Diba ganun tayo mga Pilipino? Kaya alam ko na hindi siya Pilipino kasi ginawa niya rin sa akin. Walang Pilipino na gaganito. Akala ko, ma'am... Ang Pilipino, napaka sa mga helpful sa mga senior citizens. Oo, tama. Akala ko nung ini-expect niyo ba na nung umubo kayo, sasabihin niya, bless you. God bless you. Hindi po ako sa katabi niya. Dapat na ako tatabi sa kanya. I was like 2 feet away from there. Hindi na lang tinitingin niya ako ng cookies habang nakapila. Kasi nauna sila sa pila eh. Okay. Alam mo, Deo, sa'yo ko lang ito na kwento kasi alam mo, I feel comfortable with you. So pwede mo i-replay ito 3 times a day today if you like. That will be helpful to me. Kasi itong mga kalaban ko sa politika, dahil sabi nila nag-DDS na daw ako, kinukontra nila ako. Oy, mga hangal, baka nakalimutan nyo. Ako lang ang pinayagan ni Lenny Robredo tumayo dyan sa rally, mga rally niya at magbanat kay DDM. Ako lang. Ang hindi kandidato for senator na allowed na inimbita dyan. At ako lang ang bumanat kay BBM, sabi bangag siya. Kayo lahat. Wala kayo. Wala kayong banat kay BBM dahil syukot kayo kay BBM. At yung mga may insertions din kayo eh. Naku, pag ako kinalaban nyo talaga. May mga insertions kayo dyan eh. May tawag mo, insertions, parehas lang yun. Si Mas Rehas din yun. Tapos tatakbo pa kayong presidente, tapos ako kakalabanin nyo. Abang, huwag niyo ako kalabanin. Hindi naman sa sa pagyayabang, I have 535 million views in 90 days in my Facebook. O kayo, ilan? Tapos ako kakalabanin nyo, wala namang ginagawa sa inyo. Ngayon sasabihin ko na, may mga kabit nga kayo dyan eh. May mga kabit kayo dyan, saka saan nyo kinuha yung mga pera nyo ng pambili ng mga kondo nyo, ha? Aber? Pag ako kinalaban nyo, wala kaya akong ginagawa ngayon, nabay marami akong time.
Imbis na mag-sympathize pa kayo sa akin dahil matanda na ako, ay ganyan talaga yan si Rowena. Pag ginalaban mo yan, ay nako talagang volcano. Ganyan. Hindi ginamit pa. Opo. Yung babanatan pa ako, sis Mariochet. Alam nyo, ako kung masaya lang akong tao diyo, di ba? Babakla-bakla lang nga ako para matawa lang ang mga tao. Sometimes yung message ko, binabakla-bakla ko nga para magdikit sa ulo ng tao Pero itong mga ginagawa ni Llama sa akin, kabaklaan na ito, harapin mo ako. Ano ka ba? Magpa-interview tayong dalawa. Naman. Papatulan kita kahit wala kang master's degree sa Harvard. Kala ko sasabunutan mo. Talo ako doon sa sabunutan. Yung buhok na sa kilikili lang Alam mo, itong si Llamas, pag hindi ka nag-sorry sa akin talagang sasagutin ko siya talaga. Sige mo po interview tayong dalawa para makita mo kung sino mas magaling. Ikaw ang pinakamagaling. Di ba? Mahirap itong ginagawa sa akin ni Llamas at of course, akbayan trolls, di ba? Huwag niyo na po akong kalabanin at wala naman po akong plano na sumali dyan sa politika. Pero pag kayo ang tumakbo, ay tatakbo na lang po ako para makampanya kayo kontra. Ayan, ginalit na nila ako Makalma lang po, Commissioner. Chill lang po. Ayan, chill lang ako. I'm going to Iloilo to speak in a national conference of accountants. Siyempre, may blackboard ako doon. Sabihin ko, sige, mag-accounting na tayo ng mga ninakaw ni BBM since 2022. Di ba? Kasi hindi pwede tayo magkwento ng state of the situation of our country kung hindi tayo mag-focus sa economic na disaster ni BBM. Basta magdala po kayo ng face mask, Commissioner. Ayoko nga. Pero plano lang ako nag-make face mask kasi baka mahawa ako ng mga walang Rolex. Dio, thank you so much. Thank you very much, Commissioner, ma'am. Thank you and good morning. Ayan. Always ingat po kayo. Talking to you. Thank you. Bye. Thank you. Ayan, dating COMELEC Commissioner, Congresswoman Rowena Guanzon.